may nag-verify na ba nung sinasabi niyong impormasyon tungkol doon sa pagbili sa Singapore at saka doon sa Petronas? Parang wala hong nangyari. Wala, parang ayaw nilang gawin. Ganun Kasi ba? kapag ginawa nila, tsak, malalaman na mura talaga. Magkakabistuhan ba sa Israel? Magkakabistuhan talaga. Ay, oo. Regular ko nakokontak yung tao eh. Kumusta mga kababayan? Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At mapapanood po natin dito itong si Senator Marcoleta, mga kababayan. Patungkol po ito sa mga kababayan nating OFW na nadadami nga po sa nangyayaring gulo dyan sa Middle East. Ang iba nga po ay pinipili ng umuwi dahil po sa takot na sila ay madamay nga po sa gulong nangyayari dyan sa gitnang silangan, mga kababayan. Subalit sa kabila po niyan ay napakarami pa rin po ng mga kababayan natin na mas pinipili pa rin na umalis ng bansa sa kabila ng panganib nga po na maaari nilang kaharapin dahil nga po sa nangyayaring gulo dyan sa gitnang silangan. At dahil nga po sa gulo na yan ay patuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng langis dito sa bansa. At ito nga po ang patuloy na hinahanapan ng kasagutan nitong si Senator Marcoleta kung bakit pumalo po ng ganito kataas ang presyo ng gasolina at diesel sa ating bansa sa kasalukuyan. At eto po, panoorin na po natin ang naging pahayag nitong si Senator Marcoleta. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Like at pakishare mo na din ang video ito sa iba pa natin mga kababayan. Maraming salamat. Ang ating mga OFWs, kung mayroon daw pong mga pinababalik sa Pilipinas, hindi ko lang alam kung nakakatuwa, parang mixed emotion, Nelson, 40,000 pataas, Sen, hanggang 50,000. Ang mga umaalis naman, pupunta din ng gitnang silangan. Magtatrabaho pa rin daw po. Parang ito yung mga naka-apply na, nasa proseso na, ng bago pa man magkagera. Yun magkasama ng pag-aatubilit pangamba at saka siguro pagbabaka sakali na lang eh. Yun na nga po, Sen. Dahil matagal siguro lang naka-apply, nagkagasta-gasta na yung mga kababayan natin. Baka naman pagdating natin, biglang huminto yung giyera na yan. Yun na lang siguro iniisip nila eh. Ayun, Kasi yung napauwi natin, mga 4,000 daw po talaga gusto magpa-repatriate. Mga less than 4,000. Pero may mantakin nyo, ang gustong umalis, 40 to 50,000. Ang nakapila po, di ba nga masama ang loob? Kasi hindi nakaalis nung nakaraan, Sen. Naghintay lamang ng approval na makalipad na po ng regular ang eroplano papunta ng gitnang silangan. No, pero ang dapat ninyong maintindihan doon kapit sa patalim. Yun, literal po yan. Talagang kapit sa patalim. Kasi hindi mo maikakaila na masasapanganib ang buhay nila. At pagsasakripisyong tunay ang gagawin nila. Kasi dati, hindi ganyan ang kalagayan. Walang giyera. Pero ngayon, kahit na may giyera, harapin nila. Kapit sa patalim na yan. Yan ang nakikita kong medyo nakakalungkot na kalagayan ng mga kababayan natin. Kung meron nga lang silang iba pa siguro naman po. Na pagkakakitaan at may magagawa pa silang ibang bagay, baka yun muna ang gawin nila eh. Totoo po. So ito'y napipilitan na lang dahil nga sa kawalan ng iba pang mga alternatives. Pero ngayon akala ko, Sen, bago kayo nag-recess, naimbitahan nyo po yung mga taga Foreign Affairs, OWA, DMW. Ang pinagkakaabalahan nila ngayon, yung pagpapauwi sa mga Pilipino, papunta ng bansa, pabalik. Pero meron ba silang assurance kung halimbawa, ano naman ang kaligtasan ng mga OFWs na magbabakasakali pa rin pumunta ng gitnang silangan? Yun ay dapat pagpasyahan siguro ng pamahalaan niya at saka kung sino man yung may kinalaman niya sa pagpapaalis na yan. Kasi kung papayagan mo silang pumunta roon. Paano yung kasiguruhan nila? Paano yung mapapasa nga panganib ang buhay nila? Gaano ang magagawa ng pamahalaan na ipagtanggol? Tiyakin yung kaligtasan nila. Tiyakin ang kaligtasan nila. Wala ba silang wala ba silang mga contingencies? Wala ba silang papayagan ba natin ito? Halimbawa, yun na nga, sabi mo nga, merong gustong nagpasyang umuwi na halos 4,000 po sa tala. 4,000. Pagkatapos ganun ding bilang naman ang nagpasya na pupunta roon. Babalik po 40,000. Sen, gustong umalis. Parang, di ba, inconsistent yung dalawang posisyon na yun? Paano titimbangin mo yun? Kung ikaw yung Patunay lang yan na sobrang hilap ng oportunidad dito sa ating bansa.
Dahil sa kabila ng mga panganib na kinakaharap ng mga kababayan natin sa ibang bansa, talagang pinipilit pa rin nilang makabalik o pinipili pa rin nilang pumunta doon para lang umangat ang kanilang pamumuhay. Opisyal ng pamahalaan Oho. na tumitiyak dyan sa mga pangyayari na yan, kaya mo sila pinapayagang umuwi kasi nakikita mo na May panganib. may panganib nga sa buhay nila. Maski sila nararamdaman nila ngayon. Oho. Ngayon, okay, yung pauwiin mo sila. Yun. Kaya lang, yung papunta at pabalik, paano mo tatanggapin yun? Samantalang ikaw nga, alanganin ka. Oo. Kaya nga pinauwi mo itong mga ito. Pagkatapos, papayagan mong makarating naman yung ganun din bilang. Yan. Yan naman ang Yan, dapat ayun. nilang pag-isipang mabuti. Oho. Magulo. Hindi pa kasama at ang bilang dyan, Nelson, yung mga Filipino seafarers naman na naipit doon sa Strait of Hormuz. Karamihan pala ng mga carrier na ito, yung oil tanker, Sigurado may Pilipino. check daw po, may mga Filipino seafarers din eh. Hindi bale kung halimbawa yung pinagsisilbihan nila, ibang bandera ang dala ng Ayun, barko. yung flag carrier. Yung mga- pinapayagan ng Iran na pumasok doon sa Persian Gulf at ang makalabas ka nga doon sa Strait of Hormuz. Paano kung halimbawa malaman nila na may mga Pilipino pala ron? Sana naman walang ganun, ano? Oho. At huwag na nilang titingnan kung sino. Ang titingnan lamang nila, ano yung banderang iwinawagayway nung barko, nung Oh, yan. vessel Oho. na dumadaan dyan. Ay, naku. Anyway, Sen, ano? At teka lang, bago lang tayo lumipat, may nag-verify na ho ba? Hanggang ngayon, nag-aabang kami, Sen, eh. May nag-verify na ba nung sinasabi niyong impormasyon tungkol dun sa pagbili sa Singapore at saka doon sa Petronas? Parang wala hong nangyari. Wala, parang ayaw nilang gawin. Ganun Kasi ho ba? kapag ginawa nila, tsak, malalaman na mura talaga. Magkakabistuhan ba sa Israel? Magkakabistuhan talaga. Ay, oho. Regular ko nakokontak yung tao eh. Nagbabago lang sabi niya pero hindi ganon sabi Oho. niya. So up and down pa rin po na, pero hindi ganun kataas. Hindi ganon kanya. Yung pa rin kanyang Ganun ho ba? malapit-lapit pa rin doon. Hindi yung kagaya ng bigla na lamang na sasaltik o sa aakyat ng ganong kataas. Opo, opo. Well, ang inaasahan na lamang natin ngayon, Nelson, ay magkaroon ng positibong reaksyon at pangyayari itong 2 linggong ceasefire sa pagitan po ng Amerika, Iran at saka ng Israel. Sen. Mukhang meron na kaagad Dahil Meron sa na pagkatapos i-anunsyo ni Donald Trump na merong tigil putukan na 2 linggo, ang world market, bumaba kaagad dyan ang presyo. Aha. 15% Binaba Hindi ba? Aha. Sabi nga natin, dapat yan may pagbaba din dito sa Pilipinas, di ba? Ayun, Kasi yun. ang kanilang pamantayan, pagka gumalaw sa world market, galaw agad, taas agad dito. Oo nga. Diba? Oo. Oo. Ang problema, Yun ang gustong paliwanag ni Sen, doon sa di ba, taga-DOE. Paanong yung inyong inventaryo, binili nyo ng mura, ibinenta nyo ng 120% na pagkamahal-mahal? Di ba? Di, nahanapan ko sila ng kwenta eh. Oo. O kaya yung formula. Papayag naman tayo, bakit hindi? Realistic naman tayo, practical naman tayo na kapag halimbawa, yung inventaryo natin ay talagang paubos na, Opo. bibilit-bibili ka naman eh. Di ba? Meron silang tinatawag dyan sa mga storage na yan na palaging dapat ay meron kang naka-stock na ganung quantity. Yes po. Oho. Economic order quantity ang tawag dyan eh. So hindi mo papayagan talagang masaid yun. Naiintindihan ganun pala. natin yun. Opo. Ngayon, sana ipalabas sana ng DOE yung kwenta nila nasaan yung economic order quantity. Oho. Sa pagitan ng halos 50 hanggang 60 araw Opo. Yan ang sabi ng na Pangulo. meron tayo sa sa Pangulo, nakikita ko dapat sana kwentado nila, meron silang formula pagdating doon sa economic order quantity, doon pa lamang gagamitin yung replacement cost. Oho. Yun naman ang aking hinihingi lang. Ayun na nga po. Bakit ba tayo yung ilitaw? Ba't di natin pag-usapan dito? Para transparent. Para hindi naman ako iniisip ng mga consumers na, teka muna,
Parang Eh, pinagsamantalahan nyo kami. Napagsamantalahan nyo Opo. kami. Hindi pa dapat eh. Siguro may mga 11 days pa bago ano eh. Mhm. Ngayon nga. 11 days bago matapos ang ganitong araw, petsa, meron pa kayo eh. Halimbawa, 11 days yun na dyan. Ano? Opo. Nelson. Sa kwenta ko na 3 billion a day, edi 33 billion yun. Oo. Bago. So, Tama, oo. kinita na nila, pagkatapos, pagkakakitaan pa nila dahil bibili ka Yes. doon sa bagong presyo. Oo. Sa makatwid, yung 33, maliwanag na tubong lugaw yun. Oo. Paldong Ano yung salita mo kanina, Nelson? Paldong-paldo? Paldong-paldo. Oo. Ano ba yung paldo, Jen? Daig pa nun ng tubong lugaw, Sen. Parang- Kaya nga, hindi, Oo. kalimbawa, siguro, naintindihan niyo yung principle na Yes sinasabi po, ko. yes po. Sa sinabi ng Pangulo, pagitan ng 50 hanggang 60 days, ito na madali namang ano, in principle, hindi nagbabago. Economic order quantity. Sabi Oo. niya, yun kanya ay yung pinaka-timing. Opo. Kung kinakailangan magre-replace ka na dahil nga dun sa consistent na pag-withdraw o pagbili. Mm-mm. Alam ng ano yan eh, yung mga tagabili ng mga malalaking mga kumpanya. Yes po. Yung mga logistics officer nila, yung mga purchasing. Alam nila yung pag-i-stock eh. Hindi sila bibili ng marami dahil matatali yung pera nila, baka sakaling bumba Yes. ang mga raw materials. Mhm. Magagaling dyan yung mga yan. Napakarami nating magagaling na tao. Kaya ito sinasabi natin, naiintindihan nila eh. Ngayon, kung nakwenta natin, halimbawa, nag-present ng papel ang DOE, Opo. Mr. Chair, sabi niya halimbawa kay Senator Sherwin, base po dito sa aming kwentas na pinag-aralang mabuti po, ito po yung pinaka-datos na kung saan makikita nyo kung kailan, anong araw bibili sa panibagong presyo ang ating mga oil companies. Ayun. Opo. O di maliwanag ngayon. Ano yung nakwenta nyo? Ito po. Pagkatapos po nung giyera magmula po nung magkagiyera, lumilitaw po rito na meron po pala kaming 18 days. Sabi niya. Okay. Opo. O may 18 days pa kayo pala bakit 2 weeks pa lang eh? Ba't na gano'n na kayo? Nagtaas na kagad kayo. O yung 2 weeks ilan yun? 14 lang 14 di ba? days. Opo. Oo. Hindi pa kayo dapat nagtaas kasi 18 days yung ano ninyo eh. Yung pinaka-timing ng iyong EOQ. Yan. Sa mga tweet, yung 2 weeks na yon, pinagkitaan nyo talaga, tubong lugaw talaga. Oo. Paldong-paldo talaga kayo. Kasi o-order kayo, panibago, on the 18th day. Opo. 14th day pa lang eh. Bumanat na kayo eh. Oo. Yung natitira yung sa 14 at saka 18, may pagitan sila, halimbawa, ang palagay mong 4 na araw yun, 12 billion kagad yun. Ganun kalaki. Pero nakita ko siya nung humarap sila dun sa pagdinig ng Senado yung yung uplift, yung committee. Parang nangangalumata daw po kasi ang laki ng lugi nila, Sen eh. Nakita niyo ba yung mga petroleum company? Malungkot po silang humarap sa Senado kasi talagang sobrang higpit na raw po na kanilang sinturon. Pati leeg daw po nila, hinigpitan na ng husto, Sen eh. Yung uplift sa Malacanang yon. Ayun kanila ay... Protect pala. Protect committee pala sa inyo sa Senado. Oo nga pala. Protect committee. Di ba? Kailan sila humarap? Di ba nung tinanong niyo pa yung mga gasoline company? Hindi, yung kailan nangangalumata. Yung nung humarap daw sila, na marami yung nakapansin eh. Kasi mga representante daw po ng petroleum company, parang malungkot na humarap sa mga opisyalis ng mga miyembro po ng Senado, Sen. Para ipakita na kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Alam nga naman pangiti-ngiti ka, di nahalata ka. Sinasabi na nga natin. Kinuwenta na nga natin, teka, paldong-paldo ka na nga eh. Bakit na si pahalata pa? Ano ka ba naman? Sabi nila, wag na kayong magtampo. Bababa na nga. Bakit nga hanggang ngayon ay ayaw nilang siyasatin yung mga datos na pinresent natin? Wala po, Sen. Parang ayaw talaga nilang i-verify. Sa bagay, nag-usap na kami ni Chairman Sherwin. Opo. At gusto niyang gamitin talaga yon. Hindi ko lang alam kung
kailan sa tatawag muli. Pero nakapag-usap kami. Gamitin natin yung datos mo, sabi niya sa akin. Oho. Wala pong nag-verify kahit isa eh. Kahit po doon sa mga petroleum company na nandun po, walang gusto mag-verify. Hanggang ngayon, pati ang DOE Sen. Halimbawa, kayong dalawa ni Nelson, Oho. may-ari kayo ng malalaking oil companies dito sa bansa. Oho. Nagsasalita akong ganyan. Kayong dalawa, i-verify niyo yung sinabi ko? Bay, dapat siguro Sen, be-verify ko talaga. Makakabili pa rin ng mura doon eh. Ha? Di ba? Ako, ganun ang gagawin ko. Hindi ka oil company. Ganun ba yun? Hindi kasi... Hindi niya nakuha sinasabi ko eh. Isa ka sa pinakamalalaking oil companies. Ganun ba? Di ba? Multinational nga pala ko. Eh. Multinational kayo. Nakita mo yung datos ko eh. Nelson. Papansinin mo ba yung sinabi ko? Hindi gagawa ko ng ibang kwenta. May mother company ako. Sabi ng mother company ko, ito yung kwenta natin eh. Di ba? Mabibis to, yung mga presyong totoo. Pero, well, yun na nga lang. No? Yun ang po ang isang malungkot na katotohanan, Sen. Sabi natin bakit hindi lang sila gumawa ng statement? Oho. Sabihin lang. Chinek po namin yung mga datos po na pinresent ni Senator Dante Marcoleta. Opo. Mali po eh. Ay, talaga naman. Di ba? Sinungalingan nila. Ang kanilang sinasabi ay ganito po yon, yung nanggagaling po kanya doon sa South Africa. Hindi po lang issue na eh. Siguro gumawa ng gano'ng istorya, no? Ibig sabihin, i-dispute nila. Sana. Oh. Napakadali. Sinabi ko, ito mura po. Bakit po kasi pinipilit ninyo na ipihit po ang ating pinag-uusapan? Palagi na lang po ang nagiging kontrabida si Mr. Hormuz, di ba? Yan, Mr. Hormuz. Yan, si Mr. Hormuz, pala ang ginagamit nyo. Lahat, meron siya sinasabi ganito eh. Bakit hindi po nyo tingnan yon? Kung halimbawa po mali, sabihin po ninyo mali. Wala eh. Walang kumontra eh. Hindi ka nagtataka, Nelson? Nagkaroon po ng kalahating araw na katahimikan eh. sa daigdig ng petrolyo eh. Ukol doon sa impormasyon na yan, Sen. At hanggang ngayon po, sabi ko nga, pati ang ahensya ng gobyerno natin, Department of Energy, parang hindi rin po niya binerify. Hindi, tsaka yung sinasabi ko noon, na nilabas natin yung ginamit ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Naalala mo yon, magkakasunod na 3 bagyong malalakas yun. Nagsimula kay Ondoy, kay Pepeng, at meron pa eh. Parang Ramilla tayo. Ginamit nila yung executive order na kung hindi, ano na yun, 893 ba yun? Basta ganun, ano? Opo. Kahit na deregulated nga ang oil industry, nang dahil nga sa nagkaroon ng emergency, pinraise nila yung yung presyo ng gasolina nun eh. Totoo po, Ngayon, kapag tiningnan mo, mas malala yung ngayon eh. Alam mo kung bakit? Yung Ramil, si Ondoy at saka si Pepeng, hindi naman buong Pilipinas ang apektado nun eh. Parang ilang region lang po ng bansa ang yun. Ang Ondoy siguro, Luzon, Metro Manila. Alam mo naman yon. Yung Pepeng, bandang Bisaya tayo. Pero itong palo ng langis na to, nationwide eh. Bakit hindi ginamit yung executive order? Samantalang ang pinag-uusapan, national emergency. Yun ang gagamitin mo eh. National emergency, nasa saligang batas, at yun ay nireplicate ng executive order na yun. Tama. Oo nga, no? Ba't nga? Dahil nga siguro na kung ipatutupad yun, baka magkaroon ng malaking kalugihan sa part ng petroleum company. Hindi pinag-uusapan nyo. Kailangan consistency. Kasi noon, bagyo lang yun. Hindi naman buong Pilipinas ang apektado. Pero sa pagitan ng executive order, na freeze. Price freeze, opo. Marami yung price freeze na pati ng petroleum company. Tama po kayo. Bakit ngayon? Hindi man lang, kahit 1 araw, 3 araw, hindi man lang nagkaroon ng freeze ng presyo. Baka may matinding pagtutol ng mga petroleum company dyan. Pinag-uusapan natin yung consistency ng governance. Di ba? Kung halimbawa, yung patakaran ng DOE, pareho naman. Executive order, pareho naman yung kanyang nilalayon in times of national emergency. Emergency naman talaga eh.
Pero baka hindi daw po parehas ang epekto sa petroleum company. Na-freeze nga. Na-freeze nga. Nagawa na dati. Nagawa na dati. Nagawa na natin. Nagawa na dati. Kasi noon po, at least mababawi pa sa ibang, baka hindi ganun kalaki ang mawawala sa kanila, Sen. Hindi, pinag-uusapan natin, finreeze nila. Well, tama Okay. po kayo. Opo. Kung nagawa noon, ba't hindi magawa ngayon? Oo. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, i-comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.